Clyden opened his eyes, then hinilang asawa papalapit sa kanyang katawan, then reversed his position. Di naman nag-react sa Shaina dahil nahanap pang nawawala sa lokasyon ng puso dahil sobrang pagkabigla. You owe me, woman. How dare you not responding to my calls? Sad ni Clyden na lalong dinaganan ng asawa, hawak-hawak ang kamay nito. Sabi ko naman okay lang ako, besides you're with her. You should give your attention to her. Pagpapaliwanag ni Shaina. Nilayo niya ang paningin dito dahil ayaw niyang mabasa ni Clyden ang disapproval sa kanyang loob. Don't be silly. Kung di pa ako dumating na mas maaga sigurado, mapupunta sa ibang aking asawa. Ines na tura ni Clyden. Sa tinura nito, di naman napigilan ni Shaina ang matawa. You're impossible. Pwede ba yon? Ikasal pa ako sa'yo? Wika niya. So kung annulled na tayo, you're going to marry again. Pinanlakihan siya ni Clyden ng mata. Mr. Villacorda, what would you like me to do after an annulment? Hindi makapaniwalang wika ni Shaina. Although alam niya na hindi na siya magpapakasal ulit sapagkat ang binata lang ang tayong gusto niya at mapigiging asawa magpakailanman. Curious lang si Shaina na gusto nito para sa kanya. You are married with me. Do not ever mention that annulment again. Banas na saad ni Clyden. Di naman si Shaina makapaniwala sa sinabi nito. Did he decide to stay with her forever? Sa kasiyahan, bigyan niyang hinalikan sa labi ang asawa. Kung ilang ulit nitong hinalik-halikan habang di mawala sa labi ang pagkakangiti. Sa isip, di mawawala sa kanyang asawa. I love you forever, she promised. When Clyden heard that, he sealed her lips and took her lovingly with his arms. Clyden has long been awake but Shaina is peacefully and sweetly asleep in his chest. She looked innocent and charming kahit may mangilan-ngilang buhok ang nakausli sa mukha nito. She has the sweetest smell and the softest hair. With him by her side, eto na yatang pinaka-peaceful at magandang gising niya after how many days of not seeing her and ignoring his calls. For those days, he describes his days as chaotic. He was disturbed. It never crossed his mind that this girl was a little bit naughty. He even accused him of cheating. Natawa si Clyden nang maalalang itsura ni Shaina. She's bursting with anger but she looks so cute. Sa isiping yon, di niya napigilang halikan ang ulo nito. Good morning. Halos nakapikit pa ang mata ni Shaina nang itaas ang mukha para tingnan ang lalaking yakap-yakap niya. Di ka ba nakatulog? Dagdag pa niya nang mamulatan niyang gising na ito. You're snoring too loud. How can I sleep? Nakangiting biro ni Clyden sa asawa na agad natutop ang bibig dahil sa sinabi. OMG, sorry. Dapat ginising mo ko para lumipat ako sa kabila. Nag-aano lang saan ni Shaina. Inisip niya hindi na nga komportable si Clyden sa kwarto niya tapos naghihilig pa siya. Just kidding. With you by my side, I have a good sleep, sweetie. Natatawang pahayag ni Clyden sabay pisil sa ilong nito. She's lovely kahit bagong gising. Talaga, di ka ba nasikipan sa higaan natin? I had a good sleep, sweetheart. I don't mind whether it's big or small, okay? Pagkakat ni Clyden sa kanyang pag-aalala kung kaya, di niya napigilang yakapin to. Thank you. This is the happiest morning in my life. Tura ni Shaina. Kasi nakatulog ka sa malit na kwarto at yakap-yakap ita pagising ko. I love you, Mr. Clyden Villacorda. She sweetly hissed and Clyden kissed her in the mouth. Nabigla si Shaina ngunit agad-agad niya namang tinugon ang mga yon. They're kissing passionately when Clyden's mobile phone rang. Sabay pa nilang minulat ang kanilang mga mata at nagkatitigan. Clyden tried to ignore his phone pero tila yata hindi titigil ang tumatawag hanggat hindi niya to sasagutin. May pagkainis niyang binitawan ng labis na asawa, kinuha ang cellphone na nakapatong sa side table. Matt, what's up bro? Dinig na siya inang sabi nito. Dahil never siyang nakinig sa usapan na may usapan, lalo't personal call ng asawa, bumangon si Shaina, nagtungo sa banyo. Pagbalik, nakikipag-usap pa rin si Clyden sa phone nito, kaya't sumenya siyang lalabas upang maghanda ng pagkain na sinagot naman ng thumbs up. Sweetheart, can you come at Hannah's? Si Clyden nang lumabas to ng kwarto. Bagong ligo't humahalimuyak ang napaka-fresh na amoy na bagong ligo. Hannah's Resort? Sa pagod po dyan, diba? Medyo malayo dito? Yeah, that's according to Matt. Can you come? Di ba nakakahiya? Bakalakan yung magkakaibigan yun eh. As much as possible, ayaw niyang ma-involve o maka-interact ang sino man sa mga kaibigan nito. No, it's about business. Sagot ni Clyden at napatingin siya dito. Business? Ibig sabihin may balak mag-put up ng business ang lalaki dito? The resort is for sale. Gusto ko siyang tingnan. Wika ni Clyden at tumango-tango sa Shaina. Hannah is the most luxurious beach resort in the north.
Bukod sa pinagmamayabang na white sand, sikat din to sa amenities, kung kaya't di yun nawawala ng customer kahit anong panahon, tag-init man or tag-ulan. Sure, if you say so. Wika na Shaina kaya't napatayo si Clyden sa pagkakaupo. Binigyan siya ng halik sa ulo. Thank you, sweetheart. We'll have lunch at Hannah's. Do not forget to bring your swimwear. Tura nito, sabay ng pagyakap sa kanya. Kasalukuyan si Shaina nagtitimpla ng kape, kaya't dinikit na lang niya ang kanyang ulo sa pisngi nito. Ay naku, sorry. Mula sa pintuan, halos mapaatras si Ina sa pagpasok sa kusina. May hawak tong mga gulay galing sa labas. Biglang humiwalay si Shaina mula sa pagkakadikit ng katawan niya kay Clyden nang marinig ang tinig ni Ina. May nagbo-moment palang lovers in Paris dito, pasensya na ha? Tura nito at sabay tumawa naman ang dalawa. Halika na't magkape na tayo, saad ni Shaina sa hipag. Tapos na po, kanina pang 6:00. Agad namang tumingin sa Shaina sa orasan na nakasabit sa dingding at natutop niya ang kanyang labi ng malamang pasado 8:00 na ng umaga. Did she really sleep that long? Iba talagang sarap ng tulog pagkatabi ang sweetheart. Panunod ni Ina sa dalawa. Napailing sa Shaina at tawang-tawa din si Clyden sa sinambit nito habang humihigop ng kape. Bago magtanghali, umalis na sina Clyden, Shaina at Ronnie papunta sa Hannah's Resort. Mga 1 oras din kasing tatakbahin ng sasakyan bago makarating dito. Sa tagal niyang di pumunta sa pinaka-norte ng probinsya, nag-enjoy siya sa napakagandang tanawin na kanilang daanan. Ang napakagandang bundok sa may kanan at ang napakagandang pagkakaukit ng dagat mula sa parteng kaliwa. Kahit si Clyden namamangha din sa ganda ng tanawin dito. Pagkaraan ng 1 oras sa daanan, narating na rin nila ang Hannah's Resort. Mula sa entrance ito, namamangha na sa kagandahan ang kanyang mga kasama. Halos napuntahan na ni Clyden lahat ng magagandang beaches sa labas at loob ng bansa, ngunit kakaiba din ang ganda ng Hannah's Resort. He was amazed by the scenic view na magpunta dito, pero mas lalo siyang na-inlove sa place nang marating nila ang kanilang pupuntahan. Pagdating sa resort, agad nilang sinalubong ng crew at dinala sila sa may resto kung saan naroon na si Governor Matt at ilang mga kasama nito. You arrived just in time, bro. Kakain na tayo. Bungad ni Gov Matt kay Clyden na makalapit sila sa long table na kinauupuan ng mga to. Sa haba ng table parang may magaganap na salo-salo. By the way, meet my friends here, Aidan Alejandro and Ezekiel Eduardo. Guys, my good friend, Clyden Villacorda. Pagpapakilala ng gobernador sa mga kasama nito. Magilaw naman nakipagkamayan ng mga to na sinabayan pa ng tapik sa braso. Nice to meet you, bro. By the way, this is my wife, Shaina. Di inaasahang tura ni Clyden sa mga kaharap at muntik pang masamid si Shaina. Di siya makapaniwala na ipapakilala siya nito bilang asawa. Hello, sirs. Halos di niya mahanap ang dila para batiin ang mga to. Buti na lang nakaakbay ang asawa sa kanya. Kung di pa pilisal ni Clyden ang kanyang balikat, di siya makakapagsalita. Drop the sir. Just call me Aid and this is my fiancé, Ali. Pagpapakilala naman ni Aidan sa magandang babaeng nasa tabi nito na nagpakawala na isang tipid at matamis ng ngiti. Sa pakiwari ni Shaina si Lucy Torres to, matangkad, maputi, maganda at mahinhin. Sa isip niya magiging ulirang ina't mapagmahal na asawa si Ali. Just call me Kel. Pahayag naman ni Ezekiel na nasa aurang labis na kaseryosohan. Ang lalaki ang total description ng tall, dark and handsome, ngunit mababanag sa aura nitong kaseryosohan. Ang pinagtataka ni Shaina hindi man lang niya ipinakilalang kasama nito. Sigurado naman si Shaina hindi nito fiancé or girlfriend ng kasama. Bukod sa walang pakialam sa existence nito, nakastaks ang babae habang nakatakin ng walang manggas na blouse nito. She looked like a nerd dahil sa suot nitong may kakapalang salamin, pero sa paningin niya may kakaibang ganda din to tulad ni Ali. Hi! Saan ni Shaina dito? Ngumiti yun ng pilit at nag-wave ng konti, tanda ng pagbati sa kanya. Well, you may take your seats now at maya-maya lang kakain na tayo. Brent is still on his way kaya't kung hindi na natin siya mahintay sa lunch. Pahayag ni Gob. May isa pa pala silang kasamang paparating, kaya pala nasobrahan ang haba ng mesa. Dahil nagsisidatingan pa lang ang mga dishes, nag-excuse muna si Shaina na pupunta ng CR. Naiihi siya kanina pa, di niya na kaya maghintay na ilang minuto. Pagtayo niya, hinawakan ni Clyden ang kamay niya. I can manage, balik din ako kaagad. Tura niya dito. Tinitigan siya ng asawa na animoy nag-oobserba, ngunit binitawan din siya.
Nginitian niya si Clyden at nagbigay ng bow sa mga kasama nila, tanda ng kanyang pag-excuse. Dahil hindi naman siya pamilyar sa lugar na yon, nagtatanong siya sa crew na nakakasalubong niya. Tinuro naman ng crew ang kinaroroonan ng CR na nasa labas lamang din. Nagpasalamat siya at pagkatapos pinuntahan ang itinuro nito. Paglabas niya ng pintuan, muntik siyang mabunggo ng kung sino. Halatang nagmamadali yun at pati siyang makakasalubong hindi napansin. I'm so sorry miss, it's my fault, I'm preoccupied. Sad ni Shaina ang di pa nakarecover sa stop and stop na ang harap ng lalaki. Sobrang lapit nila na ilang gadangkal na lang talaga para tuluyang bumulusok sa isa't isa. It's alright, I didn't notice you either. I'm Brent. Saad nito at iniabot ang kamay, ngunit tiningnan niya lang sa Shaina at pagkatapos nagbow dito at nagmamadaling umalis. Oh wait miss, di mo pa sinasabing pangalan mo. Ang lalaking sumunod sa kanya. Inawakan pa ang kanyang braso kung kaya't napatigil siya. Sa inakto nito, napatingin si Shaina sa braso niyang hawak nito. Sorry, I just wanna know your name. Ang lalaki na agad din namang bumitaw sa braso niya. I'm Shaina. Maikli at unfriendly niyang pahayag. Di siya interesado sa kung sinong lalaki, kung kaya't gusto niya nang makalaya sa harapan nito. Beautiful name. Cute ang lalaki, may 2 dimple sa magkabilang pisngi na binagay na medyo mahabang buhok. Mukha siyang mabait ngunit nakikita ni Shaina sa aura nito ang pagiging palikero. Tumawang lalaki sa kanyang reaksyon, akala mo matagal na silang magkakilala. Nice meeting you, Shaina. Nakangiting pahayag nito sabay ng paglabas ng mga dimple nito. Inaabot niya ulit ang kamay ngunit agad ding binulsa na maalala ang ginawa niyang pag-ignore sa kamay nito kanina. Hello, Mr. Brand. Can I go now? Seryosong pahayag niya. Tumawa ulit ang lalaki na animoy tuwang-tuwa sa reaksyon niya. Of course, just Brand, please. Nagmumukha akong matanda sa Mr. Natatawa nitong pahayag. Di manatinag si Shaina sa pagpapakit nito bagkos seryosong tumingin dito. Okay, fine. See you around, pretty cake. Di nagustuhan ng dalaga ang ginawang pagkindat ng lalaki. Pagsusungitan niya sana to pero lumayo na to sa kinatatayuan niya. Nasa puno ng din niya ang noo at naiiling na ipinagpatuloy ang pagpunta sa comfort room na naantala. Brent, you're here bro. Akala ko malayo-layo ka pa. Si Governor Matt na mapagsinong paparating. Ngiti-ngiti habang palingalinga sa paligid. I think so too. Kamusta bro? Ang bagong dating na agad binigyan ng mahigpit na yakap ang kaibigan. I'm good bro. I'm so happy to see you here. Ang tuwang-tuwang gobernador. Ginulo pa ang buhok nito na parang kabatang kapatid. Oh, by the way, meet my brothers here coming from different mothers. This is Aidan Alejandro, the heir of La Todenda, and this is Fense, Ali, Ezequiel Eduardo, the prince of Eduardo's empire in Asia, and her secretary, Anna. This is Clyden Villacorda, the famous CEO of A&A Multinational Company, and our good friend Sophie, and of course, my beautiful fiancé, Jamie. Guys, this is Brent, the most playful yet computer genius and tycoon based in Singapore. Isa-isang pagpapakilala ni Matt sa mga kasama. Magilo namang nagsipagbatian ng mga to, nakipag-handshake sa tapit sa balikat ng lalaki at beso-beso sa mga babae. It is a perfect meet and greet, although ngayon lang nagkita-kita, they're all matched since they are all highly profiled individuals. Matt, is this resto exclusive for us? Ani Brent sa gobernador habang palingalinga sa paligid. Yup, for the VIP area. Why? Malapit nang mapuno ng mesa ng orders nila and they're about to eat. Oh, okay. I just saw someone when I entered the resto. Maybe she's in the other dining area? Pahayag nito nang namilog ang mata ni Bat. Brent is a magnet for beautiful women. Kikindat lang kaibigan. Didikit agad sa kanya ang mga to. Even an instant, nakakabingwit agad ang lalaki. Ngayon lang yata hindi umepekto ang agimat mo, bro. Natatawang tukso ni Matt dito. Nagkibit si Brent, umiling. Tanda ng pagsang-ayon sa sinabi ni Matt who burst into a loud laugh afterwards. That is a big joke bro. What does she look like? Did she meet your standards? Brent likes beautiful and sexy girls. Yung tipong pang Baywatch ang dating. She's like an angel. Sa dami ng kasalanan mo bro, sigurado pinapasundo ka na ni Lord. Si Matt na sinabayan ng pagkagalpak ng tawa. He can't believe his ears. Ewan niya, kung may jetlag lang kaibigan or na sansil mo sa may daanan. Napailing si Brent sa pangantsaw ng kaibigan at wala na rin siyang nagawa kundi sumabay sa pagtawa ng mga to.
The table is set and Matt announces the start of their lunch when a familiar look entered into the VIP dining room. She's wearing all white above the knee sleeveless dress na lumilipad-lipad sa katawan. She looks fragile and soft. Her hair is in a pony uncovering her flawless neck. She doesn't wear any heavy makeup, not even a single accessory, to represent her feminine aura but just a simple red wristwatch in her hand. She's approaching the table with her meek smile. She's so beautiful and he can't believe his eyes that she is in the room. Who says that angels live only in heaven? Wala sa sariling tura ni Brent kaya't napalingon lahat sa kanya. Ngunit nakangiti siyang nakalumbaba, sana niya sa mga kasamang babaeng paparating. Nang mapagsino ng lahat, iba't ibang reaksyon ang namatawi sa mga ito. May namilog ang mata, nagtakip ng bibig, may nagkatinginan. Tumayo si Brent para salubungin ng babae ngunit naunang tumayo si Clyden to prepare a seat for his woman. He held her hand and gently kissed her hair, and just before he let her sit, humarap siya sa kinatatayo ni Brent and introduced her wife. "Bro, this is my wife, Shaina." Nakangising pahayag ni Clyden Villacorda and he nearly gets unbalanced. Brent didn't know how to respond. Tinakpan ng mata habang napapangiting umiling. Nakakahiya. He eyed with someone's woman. Dahil asawa pa ng bagong kakilala, it's so shameful. Idagdag pa nakangising mga kasama na gusto niya nang lumubog sa kinaupuan. "It's okay bro, it happens to anyone." Di matago sa labi ni Matt ang pagkakangiti habang tinatapik-tapik ang balitang kaibigan. How could he not notice that she's married? Niwala nga siya nakitang wedding ring sa mga daliri nito. Kaya pala dito nagpakita ng interes sa kanya. "Forgive me bro." Napapailing ng pahayag kay Clyden Villacorda. How could he be so clumsy? Paano hindi niya na-sense na marahil isa siya sa mga kasama nila? Nakangiti namang tumango-tungo yon sabay ng pag-akbay sa kanyang asawa. "No worries bro, it happens sometimes." Tura ni Clyden at di rin makapaniwala sa sariling tumango. Today he experienced the most embarrassing moment of his life, at the same time his hopeless romance. "Well, let's eat bago pa lumamig ang pagkain." Anunsyo ni Matt at nagsipagsang-ayon naman lahat, leaving his story as a ceremonial joke. The food is sumptuous. Seafood at its finest at di maiwasan na siya inang matakam sa kabila ng uncomfortable feeling na makitang lalaking halos makabunggo sa kanya sa entrance. With his looks, mukhang nabigla yun when Clyden introduced her as his wife. Napahawak pa sa pagitan ng mata niya dahil sa kahihiyan. Hula niya na kapag bitaw to tungkol sa kanya without knowing na asawa pala siya ng isa nitong pinagkukwentuhan.